Alleluia, Alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng kanyang tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. May isang pari po, tinanong ng kanyang obispo about poverty, no? The spirit of poverty. Sabi ng kanyang obispo, Father, what is the spirit of poverty? Sumagot naman ng isang paring ito, nang sabi niya, the spirit of poverty is all about detachment from the value of the world and attachment to God. Diba? Napakagandang sagot na pinagninilayan ko din sa sarili ko habang binabasa ko ang gospel, ang ebanghelyo natin ngayon. Poverty is all about detachment from what is valuable of this world and attachment to God. Diba? Tama naman. Tinatanong natin ang sarili natin, ano yung iniisip natin na kayamanan natin? At isasagot natin kung ano yung mahalaga sa atin. Diba? Kung ano yung pinahahalagahan natin, kung ano yung mahalagahan natin, yan yung minsan na itinuring natin na kayamanan natin. Siguro mag-iisip ka, ano ang kayamanan ko ngayon? Marahil ang trabaho mo, isang kayamanan yan. Pamilya mo, itinuring mong kayamanan. Career mo, pangarap mo, mitiin mo sa buhay, o ano pa. Yan yung mga kayamanan natin sa mundong ito. Pera, kayamanan natin yan. Yung manaimpok mong pera sa bangko, itinuring na kayamanan natin yan. Kasi ulitin ko, kung ano ang pinahahalagahan natin, yan yung itinuturing nating kayamanan. Katalinuhan natin, siguro yung asset natin, yung kagwapuhan natin, at yung kagandahan natin, yung magandang ugali natin, kinukonsider natin yan na kayamanan natin yan. At dapat lang napasalamatan natin yan sa Diyos. Biyaya yan ng Diyos sa atin. Grasya ng Diyos sa atin. Huwag natin yang kalimutan na tayo ay magpasalamat sa Diyos. Pero nga, detachment kung ano yung kung ano yung pinapahalagahan natin. Ibig sabihin nito, alam natin na hindi yan importante sa buhay natin. Diba? Kasi yung mga kayamanan na yan, maglalaho yan. Hindi natin yan madadala kapag tayo ay mamatay na.
Hindi natin yan mabibitbit kung tayo ay haharap na sa kamatayan natin. Ang tanging mabibitbit natin yung tunay na kayamanan na dapat natin na mag-impok tayo dito sa mundo. At yan yung attachment to God. Amen? Di ba? Importante yung mga kayamanan na pinapahalagahan natin ngayon, pero mas importante na mahanap natin ng Diyos at yan yung pakikitungo at relasyon natin sa Diyos. At yan yung madadala natin kahit sa kabilang buhay. Detachment from what is valuable in this world. Pasalamatan dahil meron tayo niyang mga kayamanan na yan. Pero sana matanto natin na hindi ito importante. Ang importante, attachment to God. No? Ang ating pakikitungo at pakikirelasyon sa Diyos. Pero mga kapatid, kung nahanap natin ang Diyos sa buhay natin at nasabi nating mahalaga ang pakikipagrelasyon sa Diyos sa buhay natin, hindi lang sapat na mahanap natin ang Diyos. Ulitin ko, hindi lang sapat na mahanap natin ang Diyos, kundi kailangan natin itong pagbungahin. Kailangan natin itong pangalagaan. Ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos, pananampalataya, pananalig natin sa Diyos, yan yung mga kayamanan na nahanap natin, na nasabi natin na mas importante ito. Pero kailangan natin itong palaguin. Kailangan natin itong paglinangin. Kailangan natin itong pangalagaan. Hindi sapat na sabihin mo lang sa sarili mo, Father, may pananalig at may pananampalataya ako sa Diyos. Ang tanong, inaalagaan mo ba ang pananampalataya mo? Inaalagaan mo ba ang pananalig mo? Iniingatan mo ba ang pananalig at pananampalataya at pakikipagrelasyon mo sa Diyos? Di ba? Para lang yung isang halaman. Parang lang yung isang pera na minsan ang isang halaman, ang isang pera inaalagaan natin. Para lang yung isang pamilya, iniingatan natin, inaalagaan natin dahil alam mo na kayamanan ito sa buhay mo. Pero kapag nahanap mo ng Diyos sa buhay mo, hindi sapat na sabihin mo may pananalig, may pananampalataya, at may pakikirelasyon ka sa Diyos. Kundi, kailangan mo din itong alagaan. Kailangan mo din itong ingatan. At maraming paraan kung paano natin iingatan ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Alam natin yan. Huwag tayong lumayo sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Magsimba kung kinakailangan, pumunta sa magkumpisal kung kinakailangan. No? We have to expose ourselves to the graces ng Diyos, di ba? And that is the attachment to God. Huwag sana nating walain sa buhay natin yan. Kasi yan ang importanteng kayamanan natin dito sa mundo. Ingatan natin ang ating pananampalataya, pangalagaan natin ang ating pananalig sa Diyos. Attachment to God.